Maring Meli, nabalitaan mo na ba yung tungkol sa nakatakas na preso? Ay, oo nga baga. Ay, Diyos ko, nakakatakot nga eh. Makabigla na lang yung sumulpot dito sa atin. Ang sabi-sabi pa naman, malaki raw ang kaso noon. Pumatay yata. Ano ka ba naman, Mare? Hindi mo ba kilala yun? Anak yun ang namatay na si Mang Pedring, yung panganay. Aba, yun ba si Karen? Yung pumatay sa buong pamilya niya. Siya nga. Ay naku, nakakapanghinayang ang batang yun. Napakasipag pa naman at maganda ring bata. Ewan ko ba kung bakit nagawa niya yun. Ano ba namang alam natin? Hindi naman natin alam ang tunay na kalooban ng tao. Basta ngayon na nakatakas pala siya sa hulugan, dapat mag-igat tayo. Paniguradong itong bayan natin ang tutumbukin noon na pagtaguan. Liblib pa naman dito. Isa ka ba sa mga napapaisip kung may mga aswang pa kaya sa panahon ngayon? Marami na ang hindi naniniwala sa kanila. Ang sabi pa ng iba, baka sa sinaunang panahon posible. Pero sa panahon ngayon, pwedeng panakot na lang sa mga bata para maniwala sila sa mga magulang nila. Pero anong gagawin mo kapag nalaman mong kagaya ng pag-andar ng panahon ay tumatalino na rin ang mga tulad nila? Ilagay ang inyong mga sagot sa comment section para mabasa namin. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si David, 35 years old. Isang albularyo at magsasampung taon na ring biyudo. Nang namatay po ang asawa ko sa isang aksidente, akala ko noon tapos na ang buhay pag-ibig ko, Sir Jupiter. Pero hindi ko akalaing nagsisimula pa lang pala ang lahat. Nangyari po ito ilang taon pa lang ang nakalipas. At masasabi ko pong isa ito sa magpapatunay na hanggang ngayon umiiral pa rin talaga ang mga aswang. Sa totoo lang, marami na rin po silang paraan para mambiktima at hindi na basta-basta ang kanilang galawan. Hapon na noon, nang lumabas ako para manguha sana ng mga halamang gamot sa bakuran ng aking bahay. Bigla po akong nakaamoy ng kalawang. Dahil nag-aagaw na noon ang dilim at liwanag, kinailangan kong sundan ang pinanggagalingan ng amoy na yun, Sir Jupiter. At kahit alam kong handa ako sa kung anuman ang makikita ko ay labis pa rin ang naging pagkabigla ko nang mapansin ko ang isang babaeng nakahandusay sa ilalim ng damuhan. Duguan siya, magulo ang buhok na nakatakip sa mukha niya. Nakasuot siya ng kulay orange na damit at kahit ko pa man nakikita siya ng buo, may kutob na agad ako kung sino siya at kung saan siya galing. Dahil nung mga oras na yun, laganap sa bayan namin ang balita tungkol sa presong nakatakas sa kulungan. At doon po, Sir Jupiter, nagsimula ang gabing tuluyang bumago sa takbo ng buhay ko. Isang gabing magpapatunay na ang mga nilalang ng dilim ay hindi lang lamang nagtatago sa anino katulad ng dati dahil marunong na rin silang makisalamuha sa tao na parang normal. Kuya, luto na yung hapunan. Tara, kumain na muna tayo. Teka, sino yan kuya? Hindi ko alam. Halika, tulungan mo ko. Mukhang sugatan siya. Kailangan natin siyang gamutin. Ha? Sige kuya. Dito sa higaan, Jason. Anong gagawin natin ngayon kuya? Ikuha mo ako ng tuwalya at palanggana na may tubig. Sige. Nang maiwan ako noon kasama si Karen, agad ko siyang inayos ng pwesto. Sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling ang dugo sa kanyang katawan. Pero kahit anong tingin ko, wala naman akong nakitang sugat. Dahil doon napatingin ako sa mukha niya. Tanda ko, Sir Jupiter, saglit akong natigilan. Kahit madumi ang mukha niya, kitang-kita pa rin ang ganda nito. Matangos ang ilong, mahahaba at natural ang pilik mata. Kahit na ang suot niyang damit ang nagsasabing hindi siya mabuting tao ay hindi ko iyon magawang paniwalaan. May kung ano kasi ako noong nakikitang kakaiba sa itsura niya. Bahagyang kunot ang noo niya kung saan kahit nakapikit ay bakas pa rin ang pagod at paghihirap sa mukha niya. Sakto namang bumalik si Jason, dala ang mga ipinakuha ko kaya naputol ang pagtitig ko sa babae. Sinimulan ko siyang linisin at nang muli kong sinipat ang katawan niya umaasang may makikita akong sugat, wala pa rin.
Kaya mas lalong lumalim ang pagtataka ko kung saan nanggaling ang dugo na bumalot sa damit niya. Nang matapos ang lahat at masigurong ligtas naman siya at hindi na kailangang alalahanin ang kalagayan, pumunta ako sa labas ng bahay. Nakatayo sa harap ng nag-aapoy na basurahan habang hawak ang dugo ang damit ng babae. Sandali ko pa itong tinitigan, Sir Jupiter. Sa una may pag-aalinlangan pa ako. Pero sa tuwing naaalala ko ang babaeng nasa loob lamang ng aking bahay, hindi ko mapigilan ang lungkot na bigla na lang sumisiksik sa dibdib ko. Lungkot na hindi ko rin maipaliwanag kung saan nagmumula. Kaya naman tahimik kong inihagis ang damit sa apoy. Kuya, bakit mo sinunog yung damit niya? Hindi naman tayo sigurado sa kalagayan niya, Jason. Huwag natin siyang husgahan dahil lang sa damit na yan. Pero kuya, malinaw naman sa'yo yung babaeng nasa loob ng bahay natin ay isang wanted, hindi ba? Hindi lang basta ang kaso niya. Laganap na nga sa buong bansa ang pangalan at litrato niya. Alam ko naman. Pero hindi ko rin alam kung bakit pakiramdam ko. Hindi naman siya masamang tao talaga. Sigurado ka ba, kuya? Alam mo naman, naniniwala ako sa kakayahan mong mabasa ang isang tao eh. Sigurado ako, Jason. Iba talagang pakiramdam ko sa kanya. Sige, may tiwala ako sa'yo. Isa pa, narinig ko rin sa palengke kanina na taga rito daw yan si Karen. Mukhang kilala nga ng lahat ng mga taga-baryo. Kung ganun, lalo lang siyang mabilis na makikilala ng mga taga dito. Oo, tsaka iniisip ko nga din na baka kaya dito siya napadpad. Kasi akala niya ay walang bahay dito sa parting to. Hindi ba't bakanting lote ito noon nung dumating tayo noon dito? Siguro nga. Maging alerto na lang muna tayo sa kanya. Huwag pa rin masyadong kampante na ligtas siyang kasama. Pero hindi rin natin siya basta na lang itataboy. Sige kuya, isa pa, alam mo naman na ako ang number 1 na fan mo. Matulungin ka na nga, mabait pa. Sayang nga eh, kung siguro pinag-aral ka lang noon nila tatay, baka doktor ka na ngayon. Ano ba naman pinagsasabi mo, Jason? Ako ang number 1 fan mo, okay? Tingnan mo nga oh. Magiging isang biologist ka na balang araw. Proud na proud talaga ako sa'yo, bunso. Salamat kuya, idol kasi kita eh. Yun nga lang, dito ako sa modern na paraan ng pagtuklas ng mga bagay-bagay sa paligid. Ayos lang yan. Kahit ano naman ang larangan na piliin mo, alam kong kakayanin mo pa rin makipagsabayan sa ibang tao. Nga pala kuya, dito muna ako ha. Papahinga lang muna ako ng mga ilang buwan bago humanap ng trabaho. Nakakapagod din kasi ang ilang taong pag-aaral eh. Oo naman, walang problema. Masayang inakbayan ko noon ang kapatid ko. Pagkatapos niyon, sabay na kaming pumasok sa loob. Sakto namang sa sandaling yun ay nagmulat na ng mata ang babae. Agad akong lumapit sa kanya. Ilang beses ko siyang tinanong kung ano ang pakiramdam niya pero hindi siya sumagot. Nung una pakurap-kurap lang siya, tila inaayos pa ang paningin at unti-unting sinasanay ang sarili sa paligid. Tahimik lang naman siya, pero bakas sa mukha na parang naguguluhan at wala siyang ideya kung nasaan siya. Nang siguro'y tuluyan ng luminaw ang paningin niya, bigla na lang nanlaki ang mga mata niya. Mabilis siyang bumangon at umurong sa gilid ng kama. Mahigpit niyang niyakap ang sarili at parang sinusubukan niyang protektahan ang sarili mula sa amin. Takot na takot ang mukha nito, nangingilid ang luha sa mga mata. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa akin? Nasaan ako? Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Ako si David. Siya naman ang kapatid kong si Jason. Ikaw, anong pangalan mo? Kailangan ko rin umalis. Sandali. Hindi pwede. Mapapahama ka lalo kapag umalis ka dito. Ano? Alam kong tumakas ka sa kulungan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka namin isusuplong sa pulis. Totoong sinabi ni kuya, sinunog na nga niya yung damit mo kanina eh. Para walang makaalam na nandito ka. Pero bakit niya naman gagawin yun? Kung alam niyo palang takas ako sa kulungan. Dahil baka sakaling kailangan mo ng tulong. Hindi ko kailangan ng tulong. Aalis na ako. Oras na umalis ka dito, paniguradong ituturo ka ng mga tao dito sa lugar namin. Mukhang marami pa naman ang nakakakilala sa'yo dito. Laman ka na rin ng mga balita kaya paniguradong makikilala ka ng lahat. Oo nga. Kaya sana, pag-isipan mong mabuti ang plano mong gawin. Hindi ka naman namin pipigilan kung gusto mong umalis. Pero mas ligtas dito kumpara sa kahit anong lugar dito sa bayan namin. Isa akong albularyo.
at bihirang nagagawi dito sa bahay namin. Paliban na lang sa mga sumusundo sa akin para magpagamot. Bahagyang natigilan ng babae at agad na umurong siya sa sulok ng kama. Doon ay kita kong parabang malalim siyang napaisip bago tuluyang tumahimik. Akala ko noon maayos na ang lahat, pero bigla siyang tumayo galing sa pagkakaupo at hindi mapakaling inilibot ang paningin sa paligid. Hinihingal siya ng malakas, parabang may naipon sa kanyang lalamunan kaya pilit niyang hinawakan ang leeg niya kasi mukha na siyang hindi makahinga. Biglang tumama ang paningin niya sa nakabukas na pintuan ng bahay. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Agad naman kaming humabol ni Jason pero huli na. Pagkarating namin sa pintuan, kitang-kita namin ang nakakabiglang pangyayari. Agad niyang sinunggaban ng nakahapong manok sa gilid ng bahay. Winasak niya ang kulungan tsaka dinukot ang manok sa loob. Pareho naman kaming gulat at hindi makapaniwala noon ng kapatid ko. Pero higit pa sa takot at pagkabigla, puno din ako ng pagtataka. Dahil ang huling beses na nakakita ako ng ganoong pangyayari ay noong bata pa lang ako. At yun ay ang araw na patago kong pinapanood ni tatay kung paano niya ginagamot ang isang aswang na lumapit sa kanya. Kuya, anong nangyayari sa kanya? Huwag kang lalapit sa kanya. Bakit? Shit! Sinabi ko na nga ba? Layuan mo ang kapatid ko! Kuya, tulong! Baka ininding niya ako! Sinabi na bitiwan mo siya! Malakas kong hinila palayo ang babae kay Jason, Sir Jupiter. Kahit papaano naman ay nagawa kong maitulak siya noon. Agad akong humarang sa kapatid ko na akmasa ng susugurin muli ng babae. Ramdam na ramdam ko noon ang bigat ng katawan ng babae maging ang lakas ng pagkakahawak niya sa balikat ko para itulak ako palayo. Pero binilit ko pa rin siyang labanan sa abot ng aking makakaya. Hindi naman yun nagtagal, Sir Jupiter, dahil bigla siyang nahinto nang makita niya ang medalyon na suot ko noon. Ang mga medalyon na ginagamit ko upang itaboy ang mga nilalang ng dilim. Para bang may biglang pumasok sa isip niya noon. Hanggang sa unti-unti na siyang umurong na paatras hanggang sa mapaupo sa lupa. Hawak niya ang ulo niya, mahigpit na parang nakikipaglaban sa sarili. Ilang sandali pa napatingin siya sa kanyang mga braso na puno ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kita sa mukha niya ang gulat at takot na parang dismayado na naman siya sa nakikita niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, tuloy-tuloy na tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit saglit lang yon dahil bigla din naman siyang nawalan ng malay at bumagsak sa aking mga bisig. Akala ko noon magagalit si Jason sa nangyari. Akala ko sisisihin niya ako dahil pinili kong patuluyin at pagkatiwalaan ng isang babaeng takas sa kulungan. Pero sa halip, siya mismo ang lumapit. Tahimik niya kung tinulungang buhatin ang babae papasok ng bahay. Inihiga niya ito sa kwarto ng maingat. Pagkatapos kinuha niya ang syringe mula sa kanyang mga gamit. Walang tanong o kahit konting paliwanag, kinuhanan niya ng dugo ang babae. Seryoso ang mukha ng kapatid ko habang ginagawa yun. Ako naman ay tahimik lamang na nakapanood sa kanya. Pinagpapalitan ang paningin sa ginagawa ng kapatid ko noon at babaeng muli na namang nababalot ng dugo at walang malay. May kakaiba sa kanya, kuya. Kailangan kong mapag-aralan to. Tama ka. May kakaiba nga sa kanya. May kutob ako sa kung anong nangyari sa kanya, Jason. Ano naman yun, kuya? Natatandaan ko nung bata pa ako. Patago kong pinanood si tatay isang gabi habang may ginagamot siya noon. Pero kahit na bata pa ako noon, kitang-kita ko ang ginagamot ni tatay ay isang lalaking kumakain din ng sariwang laman ng hayop. O, tao? Sandali. Alam ko yan aswang? Tama, aswang. Yun ang tawag sa kanila. Oo, sila nga. Sila lang naman ang kilala sa mundo may kakayanang gumawa ng ganitong bagay. Paano naman tayo makakasiguro dyan? Halika, tulungan mo ako muna saglit. Gagawa tayo ng pausok gamit ang bunot ng niyog. Subukan nating alamin kung tamang hinala ko. O may iba pang dahilan ang nangyayari sa kanya.
Agad akong pumunta sa likod ng bahay at kinuha ang mga gamit na kakailanganin ko. Mabigat ang dibdib ko noon pero pinilit kong maging kalmado. Si Jason naman ay kumuha ng lighter at tinulungan akong sindihan ang 2 bunot ng nyog na magkakaob. Nang sumiklab ang apoy, dahan-dahan itong lumakas hanggang sa tuluyang lumabas ang makapal na usok. Lumapit naman agad ako at nagsimulang bumulong ng mga dasal. Nakapikit ang mga mata ko noon, Sir Jupiter, at taimtim ang ginagawa kong mga panalangin. Sa tabi ko nakatayo si Jason, tahimik, nakaabang at halatang tensyonado habang hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Maya-maya pa napansin kong parang sumusunod na sa akin ang galaw ng usok. Kaya naman unti-unti ko na itong ginabayan papunta sa bukas na bintana kung saan walang malay na nakahiga si Karen. Para bang may sariling isip ang usok dahil dahan-dahan itong pumasok sa loob ng silid, umikot sa katawan ng babae, paikot-ikot na para bang may hinahanap. Saglit itong huminto sa bandang ulo niya bago tuluyang tumapat sa kanyang bibig. Ilang sandali pa para bang hinigop ng kanyang hininga ang usok at pumasok yun sa loob ng katawan niya. Pagkatapos noon biglang tumahimik ang lahat na para bang walang nangyari. Doon ako nagtaka, Sir Jupiter. Lumapit ako sa bintana, kunot ang noo habang minamasdan siya. Hanggang sa bigla kong nakita na may kung anong itim na pilit na lumalabas mula sa bibig niya. Sa una maliit lang yun na gumagalaw at parang malagkit. Nang tuluyan niyang ibuka ang bibig niya, doon ko nakita ng malinaw ang itim na bagay na lumabas. Wala itong eksaktong hugis, para lang siyang kumpul ng itim na langis. Makintab, gumagalaw at buhay. Kaya nitong gumapang at biglang tumalon at sa buong buhay ko noon pa lamang ako nakakita ng ganoong nilalang, Sir Jupiter. Akma pa sanang lalapit si Jason para mas makita iyon pero bigla na lang tumalon ang itim na bagay diretso sa akin. Sabay kaming napasigaw sa gulat. Sinubukan kong hawakan ang nilalang pero para itong dumikit sa balat ko. Ramdam ko ang lamig at lagkit nito at mas lalo akong kinilabutan nang maramdaman kong pilit nitong pinapasok ang bibig ko. Halos matumba ako habang pinipigilan ng nilalang. Nanginginig ang mga kamay ko sa takot at pagod. Nakita ko namang tumakbo si Jason papasok ng bahay. Halatang nagpapanik na rin sa mga nangyayari. Maya-maya bumalik siya na may hawak na babasaging garapon. Handa siyang sumalo kung sakali. Kaya naman pinilit kong hilahin ang nilalang palayo sa mukha ko. Masakit ito, Sir Jupiter. Kasi para bang may hinihila akong bagay na nakakapit sa balat ko. Pero para tuluyang makakalas ito sa akin, sinabayan ko ng malakas na sigawang paghila hanggang sa tuluyan ko itong maalis at maihagis palayo. Agad namang sinalo ni Jason ang itim na bagay gamit ang garapon at mabilis itong isinara para ikulong sa loob. Hingal na hingal ako noon, Sir Jupiter. Pawis na pawis at nanginginig sa pagkabigla. Pero kahit ganon, hindi ko napigilan ang kuryosidad ko habang nakatitig ako sa itim na nilalang na gumagalaw-galaw sa loob ng garapon. Kuya, okay ka lang ba? Ayos. Ayos lang ako. Halika sa loob. Magpahinga ka muna doon. Salamat. Kuya, ano to? Bakit may lumalabas na ganitong nilalang sa bibig niya? Nakakita ka na ba ng ganito noon? Hindi pa. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Ano kaya to? Alam ko na. Susubukan kong pag-aralan to, kuya. Naitago mo naman ang mga gamit ko dito, di ba? Oo, nandyan lahat sa kahon. Agad na nagkalkal si Jason sa kahon na itinuro ko. Isa-isa niyang inilabas ang mga gamit niya at maingat na inayos sa mesa. Pagkatapos noon, kinuha niya ang garapon at itinabi sa kanya. Matagal niya itong sinuri, pinagmamasdan mula sa iba't ibang anggulo. Tila sinusubukang unawain kung anong klaseng nilalang ang nahuli namin. Ako naman ay napasulyap kay Karen. Nakatihaya sa kama, nakapikit pa rin ang mga mata at mukhang wala pa ring malay. Tahimik ang paligid noon. Tanging ang mahinang paghinga niya lang ang maririnig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na ligtas siya o matatakot sa maaaring mangyari kapag siya'y muling magising. Lumipas ang ilang oras, Sir Jupiter, hanggang sa bigla na lang akong tawagin ni Jason.
Seryoso ang mukha niya habang inaayos ang mga gamit sa harap niya. Pagkatapos ay doon niya sinimulang ipaliwanag sa akin ang nalaman niya tungkol sa nilalang na nahuli namin noon. Kuya, base sa klase ng nilalang na nahuli natin, mukhang isa siyang parasite na pumapasok sa katawan ng tao. Hindi ko pa sigurado kung ano ang kaya niyang gawin kapag tuluyan siyang nakapasok. Pero alam naman natin kung paano kumilos sa mga parasite, hindi ba? Wala silang ibang pakay kundi puntiryahin ang utak ng kanilang host. Kapag nagawa nila yon, kaya na nilang kontrolin ang buong katawan nito. Sa madaling sabi, inaagaw nila ang katawan ng tao. At sila na ang nagmamayari nito. Parasite? Kung ganon, saan naman kaya nanggaling ang ganitong klaseng nilalang? Yan ang hindi ko pa rin alam, kuya. Kakaiba kasi ang uri niya. Hindi ko rin siya maihilin tulad sa kahit anong mga parasite na alam ko sa mundo. Kung ganon, delikado talaga ito, Jason. Mukhang kailangan pa natin itong pag-aral ng mabuti. Tama, kuya. At saka, may isa pa akong inaalala eh. Si Ate Karen. Sa ngayon kasi kuya, hindi natin alam kung ano ang nagawa sa kanya ng nilalang na ito. Mas lalong hindi natin siya pwedeng paalisin dito, Jason. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Baka lalo pang mapahamak ang buong lugar natin kung hayaan natin siyang makalabas. Mukhang may kakayan ding lumipat ang nilalang na ito sa ibang tao, kuya. Kagaya na lang na nangyari sa iyo kanina. Mas mabuti na nga kung dito na lang muna si Ate Karen habang pinag-aaralan pa natin ang nangyari sa kanya. Pumakbang ako palapit sa lamesa noon sa Jupiter kung saan nakapatong ang garapon na may kakaibang nilalang sa loob. Tahimik ko itong pinagmasdan. Sinusubukang intindihin kung anong klaseng nilalang ang nasa harap ko. Hindi ko rin naman maiwasang isipin kung anong posibleng magawa nito sa isang tao. Kung si Karen lang ba ang nagkaroon nito o kung may iba pa ring biktima sa ibang lugar. Bumigat ang pakiramdam ko sa mga tanong na yon. Pero alam kong wala pa kaming sapat na kalaman noon. Dahil doon, pinili kong itabi muna ang mga isipin na maaaring magdulot ng takot sa aming magkapatid. Ayoko namang pangunahan ng pangamba ang mga susunod naming akbang, lalo na't may mga tao sa paligid na maaaring maapektuhan ng nilalang na yon. Sa mga panahong yon, mas pinili kong manatiling kalmado at maghintay ng tamang sagot. Saan ka ba nang galing na nilalang ka? Anong ginagawa mo rito sa mundo namin? Simula ngayon, tatawagin ka na lang muna naming Ugat Dilim. Ugat Dilim? Oh, gising ka na pala. Kamustang pakiramdam mo? Bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi niyo ako isinusupreme sa mga pulis? Mabuti pa, huminahon ka muna, Ate Karen. Hindi naman kami masamang tao. Gaya ng sabi ko sa iyo kanina. Ligtas ka dito sa amin. Bakit yung ginagawa to? Mangdagamot ako, Karen. Nung natagpuan kita sa likod ng kubo, duguan ka. Kaya dinala ka namin dito para gamutin. Sandali, kumusta na nga pala ang pakiramdam mo, ate? Hindi ko alam, pero maging hawak ko para sa huli ko natatandaan. Mukhang dahil naalis sa tong ugat dilim sa katawan mo. Sandali, galing sa akin yung laman ng garapon? Oo. Munti ka na rin atakihin si kuya niya kanina. Mabuti na lang, nagawa pa niyang mapigilan. Sinubukan na siyang pag-aralan ng kapatid ko. Isa siyang biology student, kaya may alam siya sa mga ganitong organismo. Mukhang napasukan ka ng isang parasite, Karen. Hindi lang yan ang kailangan mong malaman. Ang totoo niyan, hindi pa malinaw
kung anong pwedeng maging epekto nito sa kanilang napiling host. Pero sigurado naman ngayong maayos na ang pakiramdam mo. Matutulungan mo kami. Ako? Paano ko naman kayo matutulungan? Huwag kang aalis muna ng kubong ito. Delikado ka sa labas. Panigurado akong makikilala kanila. Hindi ko naman intensyon ng tumakas. Kaya okay lang sa akin na bumalik sa kulungan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang nangyari. Basta nagising na lang ako sa gitna ng gubat, duguan, at wala akong ideya kung paano man lang ako nakarating doon. Ibig sabihin, wala kang natatandaan kung paano ka nakatakas ng huluhan? Oo. Kanina ka rin. Naaalala mo ba kung anong ginawa mo? Hindi. Bakit? Ano bang ginawa ko? Kumain ka ng buhay na manok at ikarin. Ano? Palagay ko, hindi ito ang unang beses. Mukhang nung nakita kita sa likod ng bahay na duguan, ganito rin ang nangyari sa'yo. At wala kang naaalala. Hindi bakit kaya man gagawin yun? Nababaling na ba ako? Bakit wala akong maalala? Mukhang iyan ang epekto ng ugat dilim sa usdila. Wait a bit. Oras na pasukin ka nito. Walang kaalam-alam ang isang taong kinukontrol na sila ng ugat dilim. At hindi man nila gustuhin, pero nagiging isang aswang ang kanilang mga biktima. Aswang? Hindi. Anong gagawin ko? Paano kung may iba nang napahamak dahil sa akin? Huminahon ka muna. Sa ngayon, ang importante, wala na ang nilalang na yan sa katawan mo. Ang mabuti pa, ay tulungan mo nilang kami para pag-aralan tayo. Ako ang susubok na alamin pa ang ibang kakayahan ng ugat dilim. Panagay ko, sapat naman ang mga kagamitan ko dito sa bahay para mapag-aralan ito. Susubok naman akong manap ng pangontra. Paluna sa isang taong nasa nibanan ng isang ugat dilim. Naniniwala akong ang kampo ng dilim ay laging may katapat pa ring ritual para matalo. Bigla akong napalingon sa ugat dilim na nasa loob ng garapon. Hindi tumapakali. Pilit na naghahanap ng mapaglalabasan, paulit-ulit na gumagalaw sa loob ng parabang may hinahabol o tinatakasan. Ang pinagtataka ko noon sa Jupiter ay kung bakit parang nakakarinig ako ng mga bulong mula sa nilalang na yon. Hindi ko maintindihan ang mga salita nila, pero malinaw sa pakiramdam ko na hindi maganda ang ibig sabihin. Wala naman itong bibig, wala ring mata. Kapag hindi ito gumagalaw, para lamang itong isang patak ng itim na bagay na walang buhay. Pero sa bawat pagkilos nito, ramdam ko ang kakaibang bigat sa paligid. Nang lumingon ako kay Karen, doon ako lalo pang kinabahan. Nakatingin din sa ugat dilim, ngunit hindi yung normal na tingin. Parang unti-unti na naman siyang nawawala sa sarili at doon lang siya nakatuon. Hindi kumupra. Ilawala ng ibang nakikita. Dahil sa kababigla kong binuhat ang garapon at inilayo ito sa kanya. Napakisap-kisap si Karen sa ginawa ko. Tila nagulat at makalipas ang ilang sandali ay saka lamang bumalik sa wisyo. Doon ko na pagtanto na may kakaibang ugnayan ng isang host at ang ugat dilim. Mas mabuti siguro, Jason, kung ilayo mo muna kay Karen itong ugat dilim. Pasensya na, hindi ko na mamalayan. Akin itong garapon, ako na lang muna ang bahala dito. Ate Karen, muiwas ka na lang rin muna sa ugat dilim. Hindi pa natin alam kung anong kaya nitong gawin sa'yo. Lalo na't hindi rin natin alam kung gaano katagal itong nasa loob ng katawan mo. Naiintindihan ko. Pasensya na. Pasensya ka na din, Karen. Gusto ka lang naming tulungan. Magtiwala ka sana sa amin. Lumipas ang gabi at abala pa rin si Jason sa kanyang pag-aaral tungkol sa ugat dilim. Abala ito sa pagsusuri ng bawat galaw at kilos ng nilala. Ako naman ay saglit na nagpahinga, umiga sa silya at pinikit ang mata. Sinusubukang alisin ang bigat ng pagod at kaba na dala ng mga nangyari noon. Pero dahil hindi naman ako makatulog, minabuti kong magpahangin muna sa labas. Paglabas ko ng bahay, nakita kong nilalamig siya, kaya naman bumalik ako sandali sa loob ng bahay para kumuha ng balabal. Nang ilagay ko yun sa balikat niya, tumingin sa akin at ngumiti ng bahagya. Pero kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Isang lungkot na hindi kayang itago. Huminga siya ng malalim at nagpasalamat, ngunit kahit ganoon Sir Jupiter, ramdam ko ang bigat ng nararamdaman niya. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit, pero pakiramdam ko ay awang-awa ako sa kanya, kahit hindi ko pa naman ganap na alam ang buong kwento ng buhay niya.
Para bang bawat tingin na sa akin ay nagsasabi ng lihim na sakit at pangungulila niya sa buhay. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Masyado na malamig dito sa labas kapag gabi. Papasok na rin naman ako maya-maya. Ang tagal din kasi nang huling nakalanghap ako ng sariwang hangin ng probinsya. Kung sa bagay. Nga pala, huwag ka na masyado mag-alala sa ugat dilim. Matalinong kapatid ko. Paniguradong pag-aaralan niya mabuti yon. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala? Sa totoo lang, natatakot ako. Hindi para sa akin, kundi para sa kapatid ko. Bata pa kasi siya. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay, kaya hindi ko siya gustong mapahamak. Naiintindihan kita. Kaya nga hindi niya na kailangan gawin to eh. Pero kilala ko rin naman ang kapatid ko. Hindi rin siya mapapanatag kung basta ka na lang naming pababayaan. Napakabuti niyo namang magkapatid. Bihira na sa ngayon ang katulad ninyo. Handang tumulong palagi sa mga nangangailangan. Hindi naman kailangang pumili ng tutulungan. Hindi ba? Sana marami pang taong katulad ninyo. At sana hindi rin masayang ginagawa niyong pagtulong sa akin. Hindi ko gustong makasakit kahit kailan. Pero ilang beses ko na rin napapansin na may mga pagbabago sa akin. Katulad ng madalas kong maranasan ang magising o madaling araw nang nakalipas. Natatandaan ko kung paano ako laging nagigising sa madilim na selda bilang parusa dahil sa mga panggugulo kong ginawa. Na ni Katiting ay hindi ko naman maalala. Ilang araw ang pinakamatagal mong nararanasan? 3 araw. Mukhang matagal na nasa katawan mo ang ugat dilim na yun, Karen. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano nakapasok yun sa katawan ko. Kailan mo ba naramdaman ang kauna-unahang beses na nagising kang walang maalala? Ang kauna-unahang beses? Iyon ang araw kung kailan nagising kong wala ng bukong pamilya. Lahat sila nakapalibot sa akin. Walang buhay, uwak-wak ang katawan, at walang laman loob. Para silang mga hayop na kinatay sa harapan ko ng gabing yun. Pero ni Katiting, wala akong maalala, David. Kahit na alam kong hindi ko kayang gawin yun sa pamilya ko, hindi ko rin mapatunayan kahit sa sarili ko na hindi nga akong pumatay sa kanila. Pasensya ka na, Karen. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero dahil nandito na rin lang naman tayo para malaman ang pwedeng pinagmulan ng ugat dilim, baka pwede mong ikwento sa akin ang nangyari bago mawala ang pamilya mo. Galing lang ako nun sa trabaho. Anong klaseng trabaho? Isang waitress sa isang bar sa Maynila. Bakit bigla kang umuwi dito sa probinsya? Dahil napanan ako ng trabaho nung araw na yon. Isa sa mga customer ko ang nag-alok sa akin ng malaking halaga, pero kapalit ng pag-inom ko kasama siya. Kailangan ko ang pera noon dahil may sakit ang kapatid ko, kaya tinanggap kong alok niya. Pero hindi ko alam na may kung anong inilagay siya sa inumin ko. Bastang alam ko, nawala na ako ng malay at dinala niya ako sa isang kwarto. Hindi ko alam kung may nangyari dahil nang magising ako, mag-isa na lang ako doon. Ang malinaw lang sa alaala ko, paglabas ko ng kwartong yun, umiikot ng paningin ko. Pakiramdam ko, uhaw na uhaw ako at gutom na gutom. Tanda ko rin sinusubukan akong kausapin ng boss ko noon, pero hindi ko siya maharinig. Kaya umalis na lang ako. Paano ka nakauwi? Halos gapangin ko ang daan, David. Wala nang malinaw na makita ang mga mata ko noon. Tandang-tanda ko kung paano ko titigan ng mga nakasalubong kong tao. Na para bang isa silang pagkain na pwedeng magpawi kahit konti sa matinding gutom na nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano pa ako nakasakay at nakabiyahe ng bus. Basta simula no sandaling yun, blanko ng lahat. Wala na akong maalala hanggang sa magising na lang ako sa isang krimeng hindi ko rin maintindihan. Kung paano napunta ako roon at kung totoo bang wala talaga akong kasalanan o meron. Kung ganon, posibleng yung lalaking yun mismo ang nagdaday ng ugat dilim sa katawan mo. Pero hindi ba mas lalong delikado yan, David? Paano ko siya nga? Ibig sabihin ba, naghahanap siya ng mga taong mabibiktima at masasalina ng ugat dilim? Buwal tama nga ang hinala ko, Kuya David. Ano yun, Jason? Ang ugat dilim. Oras na makapasok siya sa katawan mo, kaya niyang kontrolin ang katawan mo ng ginang oras. At mas tatagal pa yun habang nasasanay na siya sa kanyang host. Pero sa lahat ng mga parasites na napag-aralan ko, masasabi kong malaki ang epekto nito sa tao. Nung sa karaniwang parasite, manghihina
at bababa ang timbang ng kanilang host. Pero ang ugat dilim, siya palalo ang nagbibigay ng lakas sa kanyang host. Pero kapalit nito ay ang matinding uhaw at gutom na mukhang laman at dugo lang ng hayop o tao mapagpapalis nun. Ibig sabihin, ang kung sino mang mapasukan ng ugat dilim ay posibleng maging aswang. Ano? At delikado to, kuya. Base sa mga nakikita kong kilos ng ugat dilim, parang hindi siya namamatay. Kahit wala sa host niya. Kahit yung mga gamot na sinubukan mong gawin kanina, kahit isa, walang tumatalab. Para bang may mabigat na dumagan sa akin noong mga oras na yun, Sir Jupiter. Hindi ko inaasahan lahat ng mga naririnig ko. May bahagi sa akin na umaasag na kakamali lang kami, pero kahit hindi pa lubusang napag-aaralan ni Jason ang lahat, sa isip ko, yun din ang posibleng dahilan kung bakit kumakain si Karen ng hilaw na laman ng hayop at kung bakit muntik na rin niyang atakihin si Jason. Napatingin naman ako kay Karen, tahimik siyang nakakagat sa labi. At alam kong kagaya ko hindi rin niya alam kung ano ang dapat gawin sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Doon ko biglang naisip ang isang paraan. Isang huling pagsubok sa bagay na posibleng makapatay sa ugat dilim. Nang sabihin ko yon sa dalawa, agad na sumang-ayon si Jason habang si Karen naman ay halatang takot at nag-aalala. Sa huli, nagawa ko rin naman siyang makumbinsi kaya napagkasunduan naming ituloy ang plano. Kinabukasan, suot ni Karen ang itim kong jacket. Nakapusod ang buhok at ikinago ito sa sombrerong ipinahiram ni Jason. May face mask din siya para walang makakilala sa kanya. Nang masiguro kong ayos tang lahat, magkasama kaming pumunta sa palengke. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang kaba at pagkabalisa ni Karen, Sir Jupiter. Hindi sa mapakali at kita sa mga mata niya ang malilikot na pagtingin sa paligid. Na parang sinusuri niya kung may nakatingin o nagmamasid sa kanya noong sandaling yon. Akala ko ba hindi ka takot na mahuli ng mga pulis? Nung hindi ko pa alam ang tungkol sa ugat dilim, hindi nga ako takot. Pero ngayon, hindi ko mapigilang isipin. Paano nila kung hindi lang pala isang nasa loob ng katawan ko? Paano kung marami at bigla nalang atakihin ng mga tao makakasalubong ko ngayon? Alam mo, mas lalo akong naniniwala na hindi ka masamang tao. Mabuti na lang pala at pinili kong tulungan ka kaysa husgahan. Dahil lang sa kung anong nababalita tungkol sa'yo. Salamat, David, dahil kinaawaan mo ko. Pero hindi ko rin gusto na mapahama kayo magkapatid. Huwag kang mag-alala. Kaya naman namin yung sarili namin. Nga pala, saan ba tayo pupunta muna? Sabi mo kanina may dadaanan muna tayo bago ang pakay natin, di ba? Oo. Heto na nga. Nandito na pala tayo. David, Rio. Abay sa wakas ay lumabas ka naman ng iyong bahay. Ilang linggo ka na yatang hindi man lang makasalamuan namin dito. Pasensya na po, Mang Celso. Marami din po akong gawa nitong mga nakarang araw eh. Dahil nabalitaan ko ka. Sabi pa nga ni Maring Mire hindi ka rin daw natanggap ng pasente ngayon. Hindi bumunam. Pahinga lang po saglit na nagbabakasyon din po ang kapatid ko ngayon. Nandito na pa si Jason. Opo, ay kumusta naman ang kapatid mo? Pabuti naman po. Dako, balita ko ay graduate na si Jason. Congratulations sa kapatid mo, David. Salamat ho. Ano nga palang pakay mo dito? Magpapagupit ka ba? Hindi po ako. Eto pong kasama ko. Siya ba? Sige, halika dito. Maupo ka dito, Hiho. Sige na, Karen. Hintayin na lang kita dito sa bilit. Ay, Diyos ko, babae ka pala. At kilala din kita. Hindi ba't ikaw yung babaeng nakatakas sa huluk, Mang Celso? Wag na husa nang makarating nito sa kahit na sino. Heto ang pera. Sapatuyan sa isang buwang pangangailangan ninyo. Nasisiraan ka na ba ng wolo? Maliho ang binibintang sa kanya. At tinutulungan ko siyang patunayan yun, Neon. Kaya huwag niyo sana nayaang makalabas ang tungkol dito. Hindi ko naman siya dadaling dito, Mang Celso, kung alam kong pwede kayong mapahamat. At isa pa, may tiwala ako sa inyo. Alam kong hindi niyo ako bibiguin. Alak yung tiwala at respeto ko sa iyo, David. Dahil sa iyo, buhay ang anak kong nagkasakit noon ng malubha. Pero kapag ganitong bagay naman, parang hindi ko naman kaya. Sige na ho, Mang Celso. Tanggapin niyo na ho.
Kahit tanawin ko pa itong malaking utang ng loob sa inyo habang buhay, walang problema. Magtiwala lang mo kayo sa akin. Ginagawa ko ito para sa lahat. Ay, siya. Basta wag niyong idadamay ang pangalan ko oras na mahuli na siya ng mga pulis, David. Ngayon pa lang ako bumabawi sa anak ko. Hindi ko gustong madawit ang pangalan ko sa masama. Naiintindihan ko mang salsa. Maraming salamat po. Malalim akong huminga nang sa wakas ay napapayag ko si Mang Celso kahit nakita ko pa sa mukha niya ang pag-alinglanan. Sa huli ay pumayag din siya na ipaliwanag ko kung gaano kahalaga ang gagawin namin. Mabuti na lang at wala na ibang tao sa barbershop noon kundi siya. Tahimik ang lugar. Tanging tunog lang ng electric pan at gunting ang maririnig sa palig. Isinara ko naman agad ang pinto at minaliktan ang sign na nakasabit sa labas para wala nang pumasok pa. Ayokong may makakita o makaalam sa ginagawa namin. Pagkatapos noong tumayo ako sa isang tabi at tahimik na nagbantay habang nagsisimula si Mang Celso. Habang lumilipas ang oras, unti-unti kong nakitang nagbabago ang itsura ni Karen. Isa-isang nalalaglag ang mga hibla ng buhok na sa sahig at sa bawat gupit pakiramdam ko ay mas lalo siyang lumalayo sa babaeng nakita ko noon sa likod ng bahay. Para mapalayo sa kanyang itsura, pinilingan magpagupit noon ng panlalaki. Maikli, diretso at walang disenyo ng kahit ano. Pagkatapos noon, pinakulayan din niya kay Mang Celso ng blonde ang kanyang buhok, pati na rin ang mga kilay. At habang tumatagal, mas lalong bumabagay ang bagong itsura niya sa maputi at makinis ang balat. Nang matapos ang lahat, halos hindi ko na siya makilala. Ibang-iba na ang itsura niya. Mas simple, mas tahimik at mas tingtasting na. Sandali naman akong napausal ng panalangin at hinihiling na sana tuluyan na nang naiwan sa loob ng barbershop ang babaeng posibleng katakutan ng lahat, kasama ng mga buhok na nagkalat sa sahig. Ayos lang ba? Ano ka ba? Tatagay ko may bagay sa iyo ang kahit anong itsura pa ng gupit. Salamat. Wala nga naman. Ano? Tara na? Sige. Magkasama kaming lumabas ng barbershop at agad na dumiretso sa sadyan namin sa bayan. Ang pakay namin noon ay puntahan ang kaibigan kong si Gabby, ang panganay na kapatid na aking yumaong asawa. Isa siyang pharmacist at alam kong may posibilidad na makatulong siya sa amin. Matagal ko na siyang kaibigan mula nang lumipat kami sa lugar na yon. Bata pa lang siya, hilig na talaga niya ang paggawa ng mga gamot. Madalas ko siyang makita noon na nagbabasa at nag-eksperimento ng kung ano-ano. At malamang kung nagkaroon lang sana ng sapat na pera ang pamilya nila, alam kong matagal na siya nasa ganitong propesyon. Pagdating namin sa bahay niya, agad ko siyang nakita sa balkonahe. Nakaupo siya roon, may laptop na nakapatong sa hita at kurot ang mga noo habang nakatiting sa screen. Halatang may iniisip siyang mabigat pero hindi na ako nagatubiling lumapit sa kanya. Gabi! Oh, David, naparito ka. Pasensya na, ngayon lang nakabisita ulit. Ako ang dapat nagsasabi niyan eh. Mula yata nung mamatay si Cecil, hindi na tayo nagkita ulit. Naging abala rin kasi ako sa trabaho eh. Huwag kang mag-alala. Ganun din naman ako. Eh, ano nga pala sadya mo? Kailangan ko sana ng tulong mo eh. Para saan? Para sa kanya. Sino siya? Si Karen. Kaibigan ko. At may kinakaharap kasi kami ngayon. At alam kong makakatulong ka sa amin. Bakit? Ano ba yun? May nakuha kasi kaming isang parasite. Kakaiba ito. Siguro mas maganda kung sumama ka sa amin para makita mo ng personal. Bakas ang kuryosidad sa mukha ni Gabby noon sa Jupiter. Ramdam ko agad na sabik siyang makita ang kakaibang nilalang. Kilala ko siya. Mahilig talaga siyang tumuklas at magsiyasat, lalo na kapag may kinalaman sa mga misteryo at kakaibang bagay. Nakikita ko na nga noon ang mga mata niyang kumikislap sa tuwa at interes oras na makita na niya ang ugat dilim. Sigurado din akong handa siyang suriin ang bawat detalye, kaya naman hindi na ako nahirapang kumbinsihin siya.
Agad kaming bumalik sa bahay at sa pagpasok namin mabilis siyang naglakad patungo sa lamesa kung saan nakapatong ang garapon. Nang makita niya ito, hindi niya naitago ang pagkamangha. Nanlaki ang mga mata niya at bahagyang huminga ng malalim. Parang sinusubukang intindihin ang nakikita niya. Lumapit siya ng dahan-dahan, paingat ang bawat galaw. At parang gusto pa nga niyang hawakan ang garapon para mas maramdaman ang nilalang sa loob noon. Ngunit bago niya pa man ito maabot, mabilis ang napigilan ni Jason. Huwag ka masyadong lumapit, Kuya Gabi. Hindi pa tayo sigurado sa kayang gawin ng ugat dilim. Shit! Saan niyo ito nakuha? Kakaiba to. Hindi na importante kung saan namin yan nakuha, Gabi. Kaya kita sinundo para tulungan kami. Paano patayin ang nilalang na yan? Ano? Papatayin niyo to? Napabaliw na ba kayo? Bakit hindi niyo dalhin sa mga eksperto yan? O kaya naman, isama niyo sa mga auction. Maraming magkaka-interest niyan. Delikado ang parasite na yan, Kuya Gabi. Hindi to birong nilalang lang. Kaya ba papatayin niyo na lang? Yan lang ang dapat natin gawin. Tandali, hindi ako papatay ng isang parasite na hindi naman ako sigurado kung masama o hindi, David. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase ng nilalang tapos gusto nilang patayin? Kuya, maniwala ka sa amin. Hindi mo magugustuhan na mabuhay pa sa mundo ang ugat dilim na yan. Bakit hindi nilang natin sabihin sa kanyang totoo? Karen, anong totoo? Hindi bastang nilalang na yan. Oras na makapasok yun sa katawan mo, mauuhaw pa sa dugo. Magugutom sila man ng tao. Sa madaling salita, gagawin kanyo aswang. Aswang? Napapatawa ba kayo? Panahon pa ni gupong-gupong yan eh. Totoo ang sinasabi namin, Gabi. Seryoso kayo? Itong bilang na to, gagawing aswang ang taong mapapasukan niya? Ano ba kayo mga bata? Naniniwala pa rin kayo sa mga aswang-aswang na yan? Kuya Gabi, totoo ang mga aswang. Bakit ba hindi ka naniniwala? Siguro nga totoo sila. Pero noon pa yon. Wala na yan sa panahon ngayon. Diyan ka nagkakamali. Hindi sila kailanman nawala, Gabi. May iba't ibang paraan na lang sila ng pagbibiktima ng tao. May iba't ibang paraan na rin sila ngayon ng pagpaparami. Tingnan mong ugat dilim na yan. Iisipin mo ba na kaya kanyang gawing halimaw sa isang iglap? Alam nyo, tigilan nyo ako sa mga kalokohan nyo. Ang mabuti pa, hayaan yung kunin ko to para mapag-aralan ng mga totoong scientist. Okay lang naman sa akin kung kailangan yung tulong ko. Alam mo, hindi ako tatanggi, David. Pero kung papatay ako ng nilalang na walang kalaban-laban, pasensya na, hindi ko kaya. Magsisisi ka oras na gawin mo yung, Gabi. Wala akong pagsisisihan dahil hindi naman ako nakakaisip na patay ng nilalang na to. Kung hindi ka tutulong, pumalis ka na lang. At huwag mong papakialaman ng ugat dilim. Bakit hindi? Papatayin niyo lang naman, di ba? Gabi, pakiusap. Makinig ka na lang sa amin. Uy, Gabi, pasensya ka na sa abala pero umuwi ka lang siguro. Karen, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Ate Karen? Ate? Shit! Nangingisay siya, Jason. Halika dito, bilis. Tulungan mo akong buhatin siya. Agad na lumapit sa akin si Jason para tulungan ako kay Karen. Na unti-unti nang dumadaus-dus sa pagkakasaluko. Pero akmang hahawak pa lang siya nang bigla na lang nagwala ang ugat dilim mula sa loob ng garapon. Itang-kita ko agad ang pagkadulat ni Gabi sa mga nangyari. Bumaling siya, unang tingin kay Karen, saka naman inilipat sa nagwawalang nilalang. Halatang-halata sa kanya sa puntong yon ang pagtataka pero pati na rin ang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Inihiga ko naman si Karen sa sahig habang si Jason ay nakatayo sa tabi, handang tumulong. Tumakbo ako para kunin ang mga halamang gamot saka naghanap ng pwedeng panlunas. Nang makita ko ang isang bote ng langis na pantaboy ng masamang espiritu, agad ko itong ipinahid sa pulso ko, sa noo at dibdib ni Karen, kasabay ng mga bulong na panalangin. Pero walang nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ang panginginig ng katawan niya at ang paninigas ng mga kalamnan. Tumitirig pa ang mga mata niya at kahit anong gawin kong haplos ay hindi nakakatulong. Litong-lito ako noon sa Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o paano siya matutulungan. Samantala nang makabawi sa gulat, si Gabi lumapit na rin siya kay Karen. Inuha niya ang ilang gamot mula sa bag niya at kinusok kay Karen pero gaya ng una, wala rin namang naging epekto. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya noon, Sir Jupiter, at nakikiusap sa kanya gamit ang isip ko na lumaban.
Ang hirap na rin kasi niyang pagmasdan, Sir Jupiter, dahil para bang unti-unti itong natutuyot at parang dahan-dahan siyang naupos. Tapos wala akong magawa, kundi manood. Halos lahat kami ay nagulat nang biglang mabasag ang garapon at tuluyan nakawala ang ugat dilim. Ang bilis ng pangyayari noon, Sir Jupiter, dahil pinagtulungan namin ni Jason na mahabol at muling mahuli ang nilalang kuli na dahil nakapasok na agad ito sa nakabukas na bibig ni Karen. Kitang-kita ko pa ang paggapang nito sa sintido ni Karen. Pagkatapos ay lalo itong nanginig at parang hindi alam kung ano ang nangyayari sa katawan niya. Sinubukan naman naming bantayan ang bawat galaw niya pero sa halip, tahimik lang siya hanggang sa unti-unti nang huminto ang pangingimig ng katawan niya. Ngunit ang nababahala ako noon, Sir Jupiter, ay kung ano ang mangyayari sa oras na magising na siya. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko, alam ko naman ang kailangan kong gawin at yun ang protektahan ang aming mga sarili laban sa posibleng dahinatnan ni Karen. Agad kong kinuha noon ang kadena sa ilalim ng lababo at iginapos siya sa isang bangko para siguruhin hindi sa makapinsala ng iba habang hindi pa namin alam kung ano ang susunod na gagawin. Anong ginagawa mo, David? Kailangan natin siyang itali. Kung hindi, pare-pareho niya tayong masasaktan dito. At alam kong hindi rin niya gustong mangyari yun. Pero bakit? Nabagit na namin sa'yo ngayong gabi. Hindi biro ang ugat din leon. Hindi ka namin pinipilit na tumulong. Pero hindi kami lalapit sa'yo kung alam namin kaya namin lutasin ito. Kaibigan kita kami. Kilala mo ko. Alam mo hindi ko sasabing delikado ang isang bagay na hindi ako sigurado. Ano bang gamot ang kailangan nyo? Isang gamot na pwedeng makapatay sa ugat dilema. Marami na akong sinubukan na lamang gamot pero kahit isa, wala man lang nakaka-apekto sa ugat dilema. So subukan ko makakaya ko. Salamat. Kung noong una ay may bakas pa ng pananabik sa mukha ni Gabby, sa puntong yon ay halata na ang pagod at pag-aalinlangan. Para bang ginagawa na lang niya ang lahat dahil kailangan. Hindi dahil gusto pa niya. Hindi nagtagal, muli kaming naging abala sa paghahanap ng posibleng gamot para sa ugat dilim habang sina Jason at Gabby ay nakatuon sa kanilang ginagawa. Tahimik, seryoso at halatang nag-iisip. Ako naman ay nanatili sa gilid. Pinipigilan ko ang sarili kong huminga ng malalim habang nakatingin kay Karen. Ilang araw pa lamang ang natalilipas mula ng una ko sang mapasama. Pero hindi ko maunawaan kung bakit pakiramdam ko ay napakalapit din niya sa akin. Para bang matagal ko na siyang kilala, kahit alam kong hindi yun totoo. Alam kong mahirap ipaliwanag yun sa iba, pero sa mga sandaling yon, malinaw sa akin na naroon ako sa puntong kaya kong isugal ang lahat para lamang sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Karen, Sir Jupiter. Kung kikilalanin siya ng gusto, makikita sa kanya ang isang buong taong sugatan. Pagod, pero patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Handa siyang tanggapin lahat ng sisi ng walang pagrereklamo dahil maging siya, iniisip niyang kulang pa lahat ng pagod niya. Lahat ng pag-aalala at pag-aalagang ibinibigay niya sa ibang tao. At nakikita ko yun, Sir Jupiter. Nakikita ko kung paano niya isipin lagi ang kapakanan ng iba at halos hindi na mahalaga sa kanya ang sarili. Siguro dahil albularyo ako, nasanay na akong basahin ng mga tao. Madali ko maramdaman kung alin ang may masamang balak, alin ang may busilak na puso. At nung marinig ko sa kanya ang mga masusakit na pinagdaanan niya sa buhay, malinaw sa akin kung gaano siya kabuting tao. Maging ang lungkot, na alam kong kinikim-kim lang niya din noon. Lumipas ang ilang oras at nagising na si Karen. Sa unang pagmulat pa lang ng mga mata niya, bigla siyang bumangon at akmang aabutin ako sa marahas na paraan. Malakas ang kalansing ng mga kadena na nakagapos sa bewang, paa at mga balikat niya habang pilit siyang kumakawala. Nanggigigil ang mga panga, halos magdikit ang mga ngipin sa diin. Naninigas ang mga daliri habang inaabot niya ako at alam kong anumang oras noon, handa na siyang manakit.
Lalo na at ang bawat galaw niya noon ay puno ng galit. Malakas din ito, bagay na hindi ko akalain sa isang taong ilang oras na nawala ng malay at halos mawalan na ng tubig sa katawan ng ilang minuto. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ng mga oras na yon ang matinding gutom at uhaw, Sir Jupiter. Hindi yun karaniwang tingin ng isang tao. May kung anong kakaiba at mapanganib na nakapaloob doon. Ramdam ko rin na oras na lumapit ako ng kahit isang hakbang lang palapit sa kanya ay sapat na para hindi na niya ako pakawalan. Kaya naman ang sandaling yon, alam ko na rin na hindi na si Karen ang kaharap ko at kung maibabalik pa siya, wala na rin kasiguraduhan. Karen, ako ito si David. Kung naririnig mo ko, huwag niyong hayaang pangunahan ka ng ugat dilim sa katawan mo. Labanan mo siya. Huli ka na, David. Akin ang katawan to. Yubayan mong katawalayan. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo ko mauutusan, David. Ang katulad mo ay malungkot lamang. Salig sa taong magmamahal sa'yo. Isang babaeng makakasama mo habang buhay. Ang nararamdaman mo sa babaeng to ay pagkasabit lamang. Katulad mo, ginasasabit lang din ako. Pero bago mo pa siya makilala, sa akin na siya, noon pa. Anong pinagsasabi mo? Huwag kayong magpapadala sa mga sinasabi niya. Bakit, David? Natatakot ka ba sa katotohanan? Kung akala mo ay marunong kang bumasa ng tao, mas nihasa ako dyan. Alam ko ang lahat ng laman ng utak mo ngayon. Kung di pa nga ako nakakapiling ng aking magiging tirahan, hindi ako magkakaroon ng tisip na kunin ka. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumira sa iba't ibang tao. Matata ka! Akala niyo ba may matagawa kayong pagbabago kung mapatay ninyo ako? Ang isang katulad ko ay para lamang sa isang tao. At oras niya masapag ko na ng tuluyan ang babae nito, magiging isa na kami. Ang katawan niya ay mananatiling buhay, ngunit ang putak niya ay akin. Kung ganun, bakit sinubukan mong pumasok sa katawan ni Kuya? Tinuturuan ko lamang ng leksyon sinabi. Hindi mo yata alam na nakasanalay na sa akin ang lakas ng babaeng to. Ang mga oras na wala ako sa katawan niya, mauubos ang kanyang naman. Magtutayo ang tubig na lumadaloy sa mga ugat niya. Mamamatay siya at kakailanganin kong muli na humanap ng panibagong katawan. Sandali, hindi ko pa rin maintindihan. Ibig sabihin niyo ba, yung katawan na yan ay matagal ng pinamamahayan ng ugat diling? Ganun na nga. Kaya nga hindi tayo pwedeng magpabayak. Lalo na ngayon, Kuya. Dahil mukhang mamamatay si Ate Karen kung wala sa katawan niya ang ugat dilim. Pero ang ugat dilim ang hahanap lang ng bagong moves niya at hindi man lang maaapektuhan. Sandali. Kuya, may mga taong paparating. Ano? Shit, sila mong tupi yan. Sinasabi ko na habang madadamay talaga ako dito. Nandito ka na, Gabi. Ano pa bang magagawa mo? Tsaka wala naman tayong ginagawang masama, Kuya Gabi. Para sa buong bayan naman ditong ginagawa natin eh. Palagay mo naman ba makikinig ang mga yan sa atin? Susubukan natin. Wala na rin naman tayong magagawa pa. Hindi ba? Ay, bahala na kayo. Debe, Jason! Ilabas ninyo ang takas na preso. Alam namin nandadya. Oo nga, ilabas mo na siya, David. Isusuko na natin siya sa mga pulis. Mang Tupe, wala ho ditong hinahanap ninyo. Huwag ka nang magsinungaling pa, David. Hinabi-sabi ni Celso ang totoo. Pasensya ka na, David. Pero mapapahamak ang mga tao sa lugar na ito dahil sa ginagawa mo. Hindi ninyo naiintindihan. Alam niyo namang hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak ninyo. Anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon, iho? Pinabatira mo pa sa pamamahay mo ang isang kriminal na isang mamamatay tao. Ginagawa ko lang mo ang mas makabubuti sa nakararami. David, dinirespeto ka natin. Alam naming mabuti kang tao. Matulungig ka sa kapwa, pero sa pagtulong mo sa isang kriminal, ay para ka na rin kriminal. Mang Tupe, wala ho siyang kasalanan. Mabuti siyang tao. Kung pwede ko lang sabihin sa inyong rason, gagawin ko. Pero mas mabuti na ang hindi kayo madamay. Ano ba binagsasasabi mo? Ang mabuti ba ilabas mo ang babayan? Matagal na siya ni Jinakwil, nagnugar na ito. Hindi mo pwede. Mang Tupe, pasensya na ho. Pero para sa inyo din naman ito. Hindi na kami madadala ng mga ganyan salita mo, David. Siguro ay binabahay mo na babae yun, kaya agad mo na lang siya ipagtanggol. Papasukin mo kami, David. Ilabas mo na ang babaeng yan.
Malalim akong humugot ng hininga habang pinagmamasdan ng mga galit nilang mukha noon, Sir Jupiter. Lahat sila, tandang-tanda kong puno ng galit at paghusga. Maliban na lamang kay Mang Celso na mas nangingibabaw ang pag-aalala, pati na rin ang hiya tuwing tatama ang paningin sa akin. Sa isip ko noon, Sir Jupiter, siguro ay panahon na rin para malaman ng iba ang tunay na kalagayan ni Karen. Baka sakaling kapag nalaman nila ang katotohanan, magising sila at ma-realize ang aming pinupunto. Kaya nang itulat ako ni Aling Mirna at sa pilitan nilang buksan ang pinto ng bahay, hindi ko na sila pinigilan. Inayaan ko na lamang silang pumasok. Si Gabi ay halatang naguluhan noon. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o magtatago. Pero dahil nasa bungad na si Mang Tupe, wala na siyang nagawa kundi manatili sa kinatatayuan niya. Si Jason naman ay mabilis na pumunta sa pintuan ng kwarto kung saan sa loob ay nandoon si Karen. Inawakan niya yun at pilit na hinarangan. Sinubukang pigilan sina Aling Melly, ngunit wala rin siyang nagawa ng itulak siya ni Mang Tupe at marahas na binuksan ng pinto. Doon na nabumumed sa kanila ang nakakadenang katawan ni Karen at muling gumigting ang mga kalamnan niya habang pilit na kumakalawa. Umaatungan at inaabot sila Aling Melly na siyang nasa bukana ng pintuan. Ang tunog ng kadenang pilit niyang inaalis sa katawan at ang galit sa kanyang mga mata ay sapat na para mapatahimik ang lahat. Anong nangyayari sa kanya? Sinabi ko na sa inyo, mas mabuti kung hindi niyo na lang alam ang nangyayari dito. Bakit? Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit siya nakagapos at parang hayop o basta? May nilalangho ang sumanib sa katawan niya ngayon. At oras na nasa loob ito ng katawan niya, hindi niya makukontrol ang sarili. Nilalang. Pinagloloko po ba kami? Ang sabihin niyo, baka nagkukunwari lang yan para takutin tayo. Wala akong mananakot sa inyo, Aling Mirna. Kung hindi kayo pumunta dito ngayon, tinatago na nga ho namin sa inyo para kami na lang po ang lumutas ng problema. Para hindi na kayo madamay. Sandali. Anong ginanong mong sumadip sa kanya, Davi? Isang ugat dilim. Ha? Oo, ugat dilim. Ano yon? Ngayon lang ako nabarinig ng ganyan salita. Mahirap pong ipaliwanag. Pero isa po siyang nilalang na kayang gawing aswang ang kung sino mang mapapasukan ito. Aswang? Totoo ho yan. Sa una, hindi rin ako naniniwala. Pero nakita ho mismo namang mata ko yung ugat dilim. Pati na rin kung paano siya biglang pumasok sa bibig ni Karen. At naging ganyan na lang siya bigla. O hindi, biro, sinasabi ninyo. Alam kong isa kang albularyo, David. Pero anong alam mo sa mga aswang na nilalang? Sapat ho ang kalaman ko para masabi na delikado kayo kung patuloy ninyo maadana ng mga kailangan namin gawin. Tandali. Iho, ano po? Binabalap niyo sa kanya. Kailangan doon naming mapalabas muli sa katawan niya ang ugat dilim. Kailangan din naming makaisip kung paano mapapatay ang nilalang na ito nang hindi ka papahamak ni Karen. Bakit pa masyado mo siyang inaalala? Kung isa pala siyang aswang, bakit hindi na lang natin siya patayin? Mas masama pa lalo ang mangyayari sa mundo kung dadalhin natin siya sa mga polis at doon ba siya magbiktima? Naririnig niyo bang sinasabi niyo, Aling Mirna? Akala ko ba, ayaw niyo sa mamamatay tao? Bakit ngayon gusto niyong tumatay? Iba ang pagpatay sa isang aswang kaysa sa pagpaslang sa mga taong walang kanaban-laban. Hindi ho kasalanan ni Karen ang nangyari sa pamilya niya. Ang ugat dilim mismo ang umutos sa kanyang gawin yon. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Paano ka naman nakakasiguro dyan, Yeho? Baka naman masyado ka lang nagpapadala sa babae niya. Hindi lang ho ako mahilig manghusga, Aling Melly. Yun ho ang rason kaya naniniwala akong wala siyang kasalanan. Aba, sinasabi mo bang mapanghusga ako? Ang punto ko lang naman ho ay pagbigyan ninyo si Karen na patunayan sa inyong wala siyang kasalanan. Hindi naman ho kayo mga bagong henerasyon para hindi maging bukas sa usapin tungkol sa aswang. Alam kong alam ninyong totoo sila, pero matagal na silang wala sa mundo, David. Wala kang naniniwala sa kanila. Para sa mga bagong henerasyon, mga kwentong panahon na lang ng mga aswa. Hindi ho ibig sabihin niya na hindi nila kayang bumalik sa mundo natin. Mang Tupe, isa ho kayong kapitan ng barangay na to. Kalalampasin niyo ba ang ganitong bagay nang hindi pinag-iisipan? Mang Tupe, kilala niyo ho ang kuya ko. Hindi siya magsisinungaling sa inyo para sa wana. Pagbigyan niyo na ho kami. Tupe, bakit hindi muna natin sila sa bahay? Alamin natin ang tunay na kalagayan ni Kat. Hindi rin naman maganda na ipagwalang bahala natin ito. Kung susuway tayo kay David at sa huli ay malaman nating tama siya na isang ang aswang si Kat. Hindi rin natin siya may aalis sa lugar natin.
Baka nga lalo tayong mapapahama. Kung papayag po kayo, may naisip na akong paraan. Lalo naman yon. Kuya, hindi ba't napalabas mo noon ang ugat din sa katawan ni Ate Karen? Paano ka magdasal mong ginawa noon ang magpapapaaw sa kanya sa katawan ni ate? Tama ka. Posible nga yan. At isa pa, sinabi niya sa atin kanina na oras sa mamatay si Karen. Walang epekto yun sa ugat dilim. Paano kung ang ugat dilim ang patay natin? Sa ganun, hindi na siya hahanapin pa ng katawan ni Karen dahil patay na siya. Tama! Malamang kaya, madalas nawawala sa sarili si Ate Karen kahit sa simpleng pagtitiglam sa ugat dilim na nasa loob ng garapon. Siguro ay dahil ang ugat dilim mismo ang naghahanap sa kanya at nadadala ang katawan niya sa mga tawag nito. Ibig sabihin, kung mapapatay ang ugat dilim na yon, wala na nga aakit sa katawan ni Karen kaya pwede siyang makaligtas. Ganun na nga. Ang gusto ko lang naman ay mapasiguro na maayos at tigtas ang lugar natin tabi. Kung yan sa palagay niyong paraan, handa akong tumulo. Sige. Ngayong gabi mismo, gagawin natin kung anumang binabalak ninyo. Pero oras na hindi yan magtagumpay, wala na akong magagawa kundi ang tumawag ng mga pulis para ipadampot si Karen. Di kaya naman ay tumawag ng ibang albularyo para patayin siya. Mariin akong napalunok nang marinig ko yun, Sir Jupiter. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, pero alam kong wala na ring panahon para umaklas. Kaya agad kaming naghandang lahat para sa susunod na gagawin. Inila namin palabas si Karen kahit nakagapos pa rin siya sa bangko. Hirap na hirap siyang gumalaw, pero pilit pa rin siyang nagpupumiglas. Paglabas namin ng bahay, gumawa kami ng malaking bilog sa lupa at doon namin sa inilagay, sa mismong gitna. Muli naman akong gumawa ng pausok gamit ang dalawang makakaob na bunot ng nyog. Nilagyan ko yun ng insenso at kamangyan, pati na rin ng mga tuyong dahon ng palapas. Nang sumiklab ang apoy at magsimulang lumbas ang usok, sinimulan ko na itong dasalan. Paulit-ulit kong binulong ang mga panalangin ko noon, Sir Jupiter. Nakapikit ang mga mata ko habang pinipilit kong ituon ang isip ko. Unti-unti muli kong nakontrol ang galaw ng usok at dahan-dahan ko itong pinalapit kay Karen na nakagapos sa gitna ng ilog. Malakas siyang sumisigaw habang papalapit ang usok sa kanya. Puno ng sakit at galit ang boses niya. Tinis ko ang mga sigaw niya at pinili kong huwag tumigil kahit alam ko nasasaktan na siya sa mga oras na yon. Mabigat sa loob ko ang ginagawa ko pero alam kong kailangan. Nang bumaling ako sa mga kasama ko, kita ko sa kanilang mga mukhang matinding kaba. Mahigpit nilang hawak ang magarapon, handang sumalo sa namang lalabas. Nakatayo sila sa kanilang pwesto, nakaabang sa susunod na mangyayari. Eksaktong gaya ng itinuro ni Jason kung paano mo ring mahuhuli ang ugat dilim kung sakaling ito'y lumabas muli. Lumabas ka sa katawan na yan, halimaw. Hindi nga ako mapapalis ng basta-basta sa katawan ng babaeng ito. Mahina na siya. Kailangan niya na ako. Ikaw, David, alam kong may pakialam ka sa babaeng ito. Hindi mo siya gusto mamatay. Paano kung hindi gumana mga plano mo at mabigo ka lang? Paniguradong nararamdaman mo na naman ang sakit ng mawalan. Katulad ng naramdaman mo nang mawala ang iyong asawa. Hindi ba? Manahimik ka. Wala kang alam sa buhay ko. Kaya hindi ako magpapadala sa'yo. Hindi mo pa nakikita madami kami ngayon? Oo nga. Hindi ka pa natatakot, ha? Lahat kami nandito. Walang ibang gustong gawin niya kundi ang patayin ka. Sinungaling! Ano? Alam ko, nasa kalooban mo ngayon, Gabi. At yun ay walang iba kundi pera. Tama ba ako? Ano ba pinagsasabi mo? Akala mo ba maiisan mo kung aswang ka? Huwag ka nang magmangmangan pa. Alam kong kating-katigan ang mahuli ako at pagkatapos ay itatapo mo ko para itakas at pagkakitaan. Hindi totoo yan. Huwag ka nang magmalinis. Hindi naman importante talaga sa'yo kaligtasan ng kahit sino. Wala kang pakialam kung sino man ang pwedeng mapahamak. Totoo ba ito, Gabi? Balak mo ipahamag ang bumbayan natin para sa pera? Hindi Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanya. Sinusubukan lang niya tayong guluhin.
Pagkasabi ko noon, mas lalo kong binagdiin ang bawat dasal na binibigkas ko. Hindi ko na binababa ang boses ko para bang gusto kong marinig yun ng mismong nilalang na nasa loob ni Karen. Kasabay noon, nalapang kumapal ang usok mula sa bunot. Mabilis itong pinalibutan ang buong katawan ni Karen at muli siyang napasigaw sa matinding sakit. Habang taitim akong nagdarasal, Sir Jupiter, at ramdam ko rin ang takot ng mga kasama ko. Hindi man sila nagsasalita ng malakas, naririnig ko ang pabulong nilang mga panalangin. Naninginig ang boses nila, pero malinaw ang paghingi nila ng tulong. Dahil sa pinagsama-samang dasal namin, mas lalo pang kumapal ang usok at diretso itong pumasok sa ilong ni Karen. Para bang may hinahatak palabas mula sa loob ng kanyang katawan. Hindi nang tagal nakita ko ang unti-unting paggumbok sa sentido ni Karen. Parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Sunod noon, bigla siyang napabuka ng malaki ang bibig. At doon muling lumabas ang itim na nilalang. Kita ko kung paano ito bumapang palabas ng kanyang bunganga. Dumaan sa kanyang dibdib, pababa sa tiyan at tuluyang bumagsak sa lupa. Napasigaw sa takot sina Aling Melly at Aling Mirna. Halos umurong sila sa kinatatayuan nila pero agad silang siligawan ni Mang Tupi. Mariing niya silang pinalalahanan na manatiling alerto at huwag bibitiw sa hawak nila. Sa puntong yon, alam naming lahat na hindi patapos ang laban. Itinigil ko noon ang ritual at agad akong kumuha ng isa pang garapon. Mahigpit ko yung hinawakan habang inihahanda ang sarili ko. Handang ulihin ang ugat dilim sakaling tumalon ito sa akin. Pero mabilis kong napagtanto na hindi basta-basta ang nilalang na iyon. Masyado itong matalino, para bang isa-isa pa kaming sinusukat. Inahanap kung sino sa amin ang pinakamahina. Nang tumapat ito kay Aling Melly na noon ay nanginginig na sa takot, doon na tuluyang nagkagulo ang lahat. Bigla siyang napasigaw at tumakbo palayo. Sa sobrang takot ay nahulog pa mula sa kanyang kamay ang garapon. Kumaripas siya ng takbo pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, tumalon ang ugat dilim at dumikit sa kanyang likod. Agad kaming sumugod para tulungan siya. Pilit naming inabot ang nilalang paralisin. Ngunit nang mauna si Mang Celso at subukan itong hilahin gamit ang lakas, bigla na lamang siyang napatalsik. Sa halip na maalis ang ugat dilim, mas lalo pa itong kumapit sa balat ni Aling Melly. Dahil malayo ang pwesto ko noon, uli na rin akong nakalapit. Pero sa harap mismo ng aking mga mata, tuluyan ang gumapang ang ugat dilim at pumasok sa bibig ni Aling Melly. Napahinto ako sa kinatatayuan ko, nanlalamig ang buong katawan ko at bago pa ako makakilos o makapagsalita, bigla niya akong hinarap at walang babala. Sa talagang pakialamero! Kuya, magtupi! Tulungan niya ako! Si Kuya! Oh, ano maglaban natin sa sawang ganyan? So, wala na kayong gagawin? Isa ka pa, Jason! Isa ka pa rin ang pagbalik ka rin! Hindi mo sabihin sa Kuya Batuto ko, ha? Hindi ka magkalaga na sa graduate at Kuya Hill, Jason! Bitawan mo ako! Dapatin kita David! Tikman natin! Puga bro! Yasa nagdiba! Nagdilastik na tulad bro! Bigla akong napasinghap nang mabitawan ako ni Aling Melly, Sir Jupiter. Bumigay ang tuhod ko sa githawa at ilo. At doon ko lamang napansin ang dahilan. Malakas pala siyang inampas ni Mang Celso sa ulo. Bumagsak siya sa lupa at agad nawalan ng malay. Habang hinahabol ko ang aking hininga, mabilis akong dinaluhan ni Jason at Mang Celso. Ita ko ang pag-aalala sa kanilang mga mata, pero hindi ko yun ininda. Masinun akong bumangon kahit nang hihina ang katawan ko. Halos iika-ika akong lumapit kay Karen na nakagapos pa rin noon sa bangko. Abed kong kinalagan ng mga tali niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang inawakan ko ang kanyang lieg at dinama ang mahinang tibok ng puso niya. Lumapit si Jason at pinulungan akong ihiga si Karen sa lupa. Itinapat niya ang tenga sa dibdib ni Karen sa kaagad nagsimulang mag-CPR. Paulit-ulit niyang ginawa yun. Ako naman ay nakaabang sa pulso ni Karen. Pilit na hinahanap ang kahit bahagyang senyales na magiging ayos din siya. Paminsan-minsan napapatingin ako sa roll ko. Ginagawa itong sukatan ng bawat segundong lumilipas habang
Hawak ko naman ng kanyang pulso. Pinakikiramdaman kong babalik sa normal ang tibok ng puso nito. Nang maramdaman ko na mas naging maayos ang tibok ng puso niya, agad kong pinatigil si Jason. Parang sabay-sabay kaming napahinga. Si Gabby naman ay kusa nang lumapit at tumulong kay Jason sa pagbubuhat kay Karen papasok ng bahay. Abang ako naman ay nanatili nakatayo roon, pagod, nanginginig, pero nagpapasalamat sa Diyos dahil buhay siya. Lumipas sa mga oras at nanatiling tahimik ang lahat. Para bang walang makapaniwala sa mga nasaksihan nila. Mabigat ang hangin sa paligid at tanging mahinang hikbi at malalalim na buntong hiningalan ang maririnig. Sa isang sulok, umiiyak si Aling Mirla. Nakaupo sa roon. Yakap ang sarili habang pinagmamasdan ang kaibigan niyang si Aling Melly na iginapos na rin namin noon. Ita sa mukha niyang takot at pangihinayang. Para bang paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano nauwi sa ganoon ang lahat. Si Mang Celso naman ay nakasandal lang sa pader. Akasuksok ang dalawang kamay sa bulsa. Malalim at mabigat ang bawat hinga niya. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang bigat na niniisip niya sa paraan ng pagkakatayo niya noon. Samantala si Mang Tope ay hindi mapakali. Paulit-ulit siyang naglalakad pabalik-balik sa iisang lugar. Para bang naghahanap ng sagot na wala namang makapagbibigay ni isa sa amin sa mga oras na yon. Wala pa rin pampalita sa ginagawa ninyong gamot. Mukhang hindi gagana lahat ng nasubok namin, David. Palagay ko, mas mabuti kung wag natin idaan sa kapot na to. Kuya, bakit hindi natin siya subukang sunugin? Anong ibig mong sabihin? Balinaw kasi, natakot siya sa mga ritual mo. Lalo na sa usok ng bunot na may insenso at kamanyang. Paano kung gumawa tayo ng mas malaki doon at doon natin sa iakis? Tutulong ako. Kung sa palagay ninyo ay gagana ang plano niyong yan, posible. Pero oras na magalit ang ugat dilim sa gagawin natin at hindi tayo magtagumpay. Mapapahamak si Aling Melly. Wala na bang ibang paraan? Meron na. Unti-unti na rin namang makukuha ng ugat dilim na yun si Melly. Kung kahayaan lang natin siya sa ganitong sitwasyon. Pero paano kung ikamatay niya ga ito? Siya o ang lahat ng mga tao dito sa lugar natin, Mayana. Yan lang naman ang pagpipilian natin sa kayo. Wala na rin tayong oras para magtalo pa. Kailangan na natin magdesisyon ngayon din. Karen, gising ka na. Salamat naman sa Diyos. Kamusta ang pakaramdam mo? Hindi na importante sabihin niyan, David. Mas mabuti kung simulan niyo na ang plano niyo ngayon. Pero imbis na patay niyo ang ugat dilim sa katawan ni Aling Melly, gawin niyo na lang akong pain. Ano? Anong ibig mong sabihin? Halos 1 taong nasa katawan ko ang ugat dilim na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nasasakop ng tuluyan ang buong katawan ko. Nagagawa niyo pa rin siyang mapaalis. Tama! Sigurado kung hindi gusto ng ugat dilim ang panibagong host dahil sinisimulan pa lamang niya ang pagsakop sa katawan nito. Pero kay Ate Karen, alam niyang malapit na siyang magtagumpay. Kaya paniguradong mas gugustuhin itong gumalik sa katawan ni Ate Karen. Ano? Hindi naman ako papayag niyan, Karen. Mahina pa ang katawan mo. Halos mag-agubuhi ka na kanina eh. Pero wala namang ibang paraan, David. Kung gagamitin ulit natin ang ritual mo para mapalabas kay Aling Melly ang ugat dilim, magwawala na naman siya. At baka kung sino na naman sa atin ang pasukan niya. David, ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. Ilagay niyo ako sa isang silid kasama si Aling Melly. Iwan niyo lang kami at alam kong nalabas sa kanyang ugat dilim para lumipat sa akin. Gagawin ko naman ang makakaya ko para mahuli siya. Ang gabi, ihahanda namin ang pugon para sunugin ang ugat dilim na yan. Oras na mahuli mo. Pero, magtiwala ka sa kanya. Kumpara sa ating lahat, mas kilala niya ang ugat dilim na yon. Alam kong isa kang albularyo, pero ngayon lamang lumabas sa mundo ang ganitong klaseng nilalang na kayang gawing aswang ang sino mang mapapasuka dito. Nag-aalala akong napatingin kay Karen noong mga oras na yon sa Jupiter. Ita ko sa mukha niya ang takot, pero mas nangingibabaw ang pagiging determinado niya. Alam kong buo na ang loob niya at wala ako sa posisyon para pigilan pa siya. Ayoko ring maging dahilan ng pag-urong niya lalo na't malinaw na handa siyang isugal ang sarili para matapos na ang lahat. Sa huli, wala na akong nagawa kundi tanggapin ang desisyon niya habang sinisimulan na ng lahat ang plano. Sa kabilang kwarto kung saan naroon si Aling Melly, doon namin ipinasok si Karen. Tahimik siyang naupo sa tabi ng matanda.
Maingat ang bawat galaw para bang ayaw niyang makatawag ng pansin. Sa gilid niya, bahagya niyang itinago ang isang garapon. Yun ang gagamitin niyang panghuli sa ugat bilin kapag lumabas na ito mula kay Aling Melly at subukang lumipat sa kanya. Samantala, ang iba naman ay abala sa labas. Gumagawa sila ng malaking pugon mula sa bunot ng nyog. Maingat na pinagsasalansa ng mga yon habang naghahanda sa susunod na mangyayari. Tahimik ang buong paligid pero ramdam na ramdam ko ang tensyon at kabarang bawat isa. Para bang lahat kami naghihintay ng isang bagay na ayaw naming mangyari pero alam naming darating. Ilang sandali ang lumipas at nanatili akong nakatayo sa labas ng bahay. Inakabahan at hindi mapakali. Paulit-ulit kong sinisilip ang pinto. Pilit iniisip kung ano na ang nangyayari sa loob ng silid kung saan magkasama sina Aling Melly at Karen. Mabigat ang dibdib ko noon, Sir Jupiter, dahil alam kong anumang oras ay may maaring mangyari na hindi na namin kayang tigilan. Sa loob ng silid, pigil ni Karen ang kaba habang pinagmamasdan ang paglabas ng ugat dilim mula sa bibig ni Aling Melly. Noon nang niya nasaksihan ng ganong klaseng pangyayari kaya kahit pilit pa siyang nagpapakatatag, hindi pa rin niya mapigilan ng takot. Kita sa mga mata niya ang pagkakabigla habang gumagapang ng itim na nilalan palabas. Mabagal pero parang may sariling isip. Nang tuluyan itong gumapang sa katawan ni Karen, nagsimulang manginig ang mga kamay niya habang mahigpit niyang hawak ang garapon. Ramdam niyang bigat at lamig ng nilalang habang unti-unti itong umakyat. Nang umabot ito sa bandang tiyan niya, saka niya mabilis na inilabas ang garapon at sinubukang itakip sa ugat dilim. Ngunit sa halip na mahuli, bigla itong dumulas at walang awang humukay sa balat ng kanyang tiyan para bang gumagawa ng sariling daan papasok sa loob ng katawan niya. Karen? Karen, ano nangyayari? Papasok ako! Hindi, wag. Kaya ko to. Kuya, ano ka ba? Huwag mong sirain ang pagkakataon natin. Anong pinagsasabi mo? Nasasaktan na si Karen sa loob. Kaya niya raw, diba? Halika na, lumabas na tayo. Si Jason na lang magbabantay dyan. Kailangan mong maging handa, oras na mahuli niya ang ugat tilim. Parang sasabog ang ulo ko noon sa sobrang pag-aalala, Sir Jupiter. Mahigpit tong hawak ang aking ulo habang nakatayo sa harap ng pugon. Pilit pinapakalma ang sarili kahit nanginginig ang mga kamay ko. Alam kong kailangan kong maging handa sa gagawing ritual pero hirap na hirap akong mag-focus dahil sa takot at kaba na bumabalot sa isip ko. Hindi nagtagal biglang bumukas ang pinto at lumabas si Jason. Alalay na si Karen na halos hindi na makalakad. Duguan ang tiyan nito, namumutla ang mukha at halatang ubos na ang lakas. Napayuko siya habang pilit na humihinga. Para bang bawat takbang ay sobrang bigat. Pero hindi ang dugo ang lubusan kong ikinagulat noon, Sir Jupiter. Ang mas tubinaw sa isip ko ay ang kamay niyang mahigpit na nakadiin sa kanyang tiyan. Kita sa pagkakakapit niya na may pinipigil siyang lumabas. At sa anyo pa lang niya, ramdam ko nang hindi patapos ang laban. Sa sandaling yun, alam kong anumang mali naming hakbang ay maaaring ikapahamak na niya ng tuluyan. Karen, David, wala na tayong ibang pagpipilian pa. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Ano? Sige na. Hindi ko na rin kayang pigilan pa ng kamay ko ang pagpasok ng ugat tilim sa katawan ko. Desperado na niyang maakit ako. Kaya isama niya na lang ako sa pagsunog sa kanya. Hindi. Hindi ko kaya. Kaya mo, David. Mabuti kang tao. Alam kong uunahin mo kapakanan ng mas nakararami. Hindi ko kaya. Mas marami ka nang nasakripisyo, David. Para sa mga taong bayan na to, nagawa mo akong kitago sa kanila. Kahit hindi mo naman ako obligasyon, tinuruan mo pa rin ako. Alam mo, kaya mo to, David. Hindi ka kayanan ng konsensya ko, Karen. Gusto kitang tunugan, pero hindi ang patayin ka. Tanggapin nilang natin to. Hanggang dito na lang ako. Karen, tsaka... Hindi ko na napigilan ang emosyon ko noon, Sir Jupiter. Bigla na lang bumuhos ang lahat ng sakit at takot na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sa pangalawang pagkakataon, naroon na naman ako sa sitwasyong
Hindi ko kailanman ginustong balikan. Para bang inuulit ng tadhana ang bangumot na pilit kong tinatakasan noon. Lumipat sa akin si Karen, pilit na hinihila ang nanghihina niyang katawan. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan niya ang pisngi ko. Hindi na napigilan ang sarili ko, isinubsob ko ang mukha ko sa balikat niya at doon ko binuhos ang lahat ng nararamdaman kong takot, galit, lungkot at panghihinayang. Ramdam ko noon ang bigat ng paligid sa Jupiter. Parang lumabang paningin ko at ang mga taong nasa paligid ay tila tahimik na nakikiramay. Kita ko sa mga mata nila ang awa, ang takot at ang pakiramdam na parabang tanggap na nila ang maaaring mangyari kahit pala pa sa puntong yon. Doon sa gitna ng yatap namin bigla akong nakaisip ng paraan. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niyang mahigpit na nakapigil sa ugat dilim. Sa sandaling yon, alam kong kailangan kong kumilos kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang pagharap ko sa posibleng kapahamagan. Alam kong naririnig mo ako. Hindi ba't sinabi mong gusto mo ang kinin ng katawan ko? Sa akin ka magsimula. Iwan mo na ang katawang ito. Mahina na si Karen. Mahihirapan ka na rin sa kanya. Sa akin ka pumunta. Ako ang lapitan mo. David! Hindi! Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapupunta sa iyo ang ugat dilim? Kuya, huwag kang lumapit sa kanya. Wala na tayong magagawa. Lumalabas na sa katawan ni Karen ang ugat dilim. Hindi! Hindi! Kuya! Huwag mo gawin yan! Kuya! Kita ko noon ang paggapang ng ugat dilim sa kamay ko, Sir Jupiter. Mabagal ang galaw nito na parabang sinasadya, parang nang aasar. Ipinakita niya sa akin kung paano niya ko unti-unting sasakupin. Ramdam ko ang lamig at lagpikpik sa balat ko. Sa bawat pulgada na inaakit niya, mas lalong bumibigat ang kaba sa dibdib ko. Nilakasan ko na lang ang loob ko hanggang sa tuluyan ko na itong mahila palayo kay Karen. Samantala agad namang nilapitan ni Aling Mirna at Mang Celso ang natumba na si Karen. Inalayan nila ito. Pilit pinatatayo at yakap-yakap para mabigyan ng kaunting lakas. Malakas ang niyak ni Karen noon. Halo ang sakit at takot at bawat tikbi niya ay parang tumatama sa akin. Ako naman ay dahan-dahang humarap sa naglalagablab na apoy. Ramdam ko ang init nito sa mukha ko pero mas malinaw sa pandinig ko ang malalakas na sigaw ni Jason. Pilit siyang lumalapit. Pilit akong pinipigilan habang hawak siya ni Mang Tupe at Gabi para hindi siya makalapit sa akin. Nang sandaling yon, halos nasa mukha ko na ang ugat dilim. Pakiramdam ko ay isang hakbang na lang at tuluyan na niya akong masasakop. Pero bigla ito puminto. Hindi ko alam kung bakit pero parang may pumigil dito. Doon ko biglang naramdaman ang pag-init ng mga medalyon na nakasabit sa aking leeg. Ang mga anting-anting na matagal ko nang suot bilang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Parang may dumaloy na init at lakas sa buong katawan ko. At dahil doon, lakas loob kong dinakot ang ugat dilim. Tiniis ang hapdi nito habang hinihila sa aking balat at nang magtagumpay ay tumalsik ito sa pulsad ng ngalit na apoy. Doon hindi magkaintindihan ang nilalang kung paano aalis sa kanang pwesto. Ako naman ay adab na nagsaboy ng pinulbos na insekto at kamangyan sa apoy at saka sinimula na aking ritual. Pinalibutan kami ng usok doon sa isang iglap hanggang sa nakita ko kung papaano biglang huminto sa paggalaw ang ugat dilim, nanigas at parabang naging tao. Kuya, ayos lang ako, Jason. Oh, Diyos ko, salamat naman at tigtas tayo lahat. Hindi namin alam kung paano namin kayo pasasan na bata, Karen at David. Salamat sa inyong dalawa. Wala na ba talaga? Hindi na mabubuhay mo yung ugat dilim na yan? Sa palagi ko naman, wala na, Kuya Gabi. Lumipas sa mga araw at pinagpapasalamat ko na mabilis ding nakarecover si Karen. Bumalik ang lakas niya kahit ba may bakas pa rin ng pinagdaanan. Pero may mga pangyayaring dumarating kahit hindi ka pa handa.
Isang umaga nagising ako at nakita ko si Karen sa sala. Maayos na siyang nakabihis, suot ang damit na pinahiram ni Jason. Nakatayo lang sa roon, tahimik na parang hinihintay talaga niyang magising ako. Nang magtama ang mga mata namin, may kung anong kirot akong kaagad na naramdaman. Malamlam ang tingin niya, Sir Jupiter. Hindi galit, hindi takot, kundi parang nagpapaalam. Isang bagay na alam kong hindi ko pa kayang tanggapin noong mga araw na yon. Napahinto ako sa paglapit sa kanya, parang biglang bumigat ang mga paa ko. Gusto ko sanang tigilan ang mangyayari pero bago pa ako makakilos siya na mismo ang lumapit sa akin. Mabagal ang mga hakbang niya, pero buo ang loob. Gusto ko sana siyang pigilan noon, Sir Jupiter. Gusto kong sabihin na wag muna, na manatili pa siya. Pero ano nga ba ang magagawa ng isang katulad ko? Kaya kahit mabigat sa dibdib at nanginginig ang loob, hinarap ko na lamang siya. Buong tapang, kahit alam kong may sakit na kapalit. Magandang umaga, David. Magandang umaga. Hinintay talaga kitang magising. Gusto ko lang magpaalam sa'yo ng maayos at magpasalamat na rin. Karen, alam mong hindi mo na kailangang umalis. Wala kang kasalanan sa nangyari sa pamilya mo, kaya hindi mo kailangang pagbayaran ang kasalanan hindi mo naman ginawa. David, alam natin ang totoo. May naniniwala na rin sa akin. Sapat na sa akin yun. Pero hindi lahat maniniwala na wala akong kasalanan. Kahit saang anggulo tingnan, lalo na kung mata ng batas ang titingin, kasalanan kong lahat. Ako ang pumatay sa pamilya ko. Wala namang magsusumbong sa'yo dito, Karen. Ligtas ka dito. Hindi mo kailangang isipin ang mga pulis. Alam ko, at salamat dahil handa kang gawin yun para sa akin. Pero hindi ko gusto mapahamak ka. Hindi mo ko kailangang intindihin. Hindi ko rin naman gusto na pabayaan ka na lang. David, tama si Kuya, Ate Karen. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan pagsisihan lahat ng yon. Jason, hindi pwede. Pwede. Basta pipiliin mo. Wala kang utang na loob sa mundo para magdusa ng ganyan, Karen. Pagkatapos ang ginawa mo sa ugat dilim na yon, kung paano mong pinili na isakripisyo ang buhay mo para sa amin, para sa mga taong walang kaalam-alam na iniligtas mo sila, hindi mo deserve ang makulong. Gabi, Jason, hindi ko rin naman gustong mabuhay na lang na walang ginawa kundi magtago. Hindi na mababago ang tingin ng tao sa akin. Isa akong mamamatay tao at hanggang doon na lang yun. Hindi naman natin kayang kipagsigawan ang katotohanan sa mga tao, hindi ba? Pero mas pipili mo bang makulong habang buhay, Ate Karen? Palagay mo ba, mas kaya mong tiisin yun kumpara sa makasama mo kami at magkaroon ka ng panibagong buhay muli? Sandaling nanahimik si Karen. Kita ko noon ang mariin niyang paglunok pati ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Pero bago pa yun tuluyang tumulo, mabilis niya itong pinahid. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko, Sir Jupiter, na parabang doon sa kumukuha ng lakas. Lumapit siya at bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako sa pisngi. Sa sandaling yun, parang may biglang humigpit sa dibdib ko. Sobrang sakit sa puso ng mga oras na yon. Parang mas masakit pa sa anumang sugat na naranasan ko sa katawan. Kung kaya ko lang sana, inawakan ko na sa pinigilan na umalis. Gusto kong sabihin na manatili na lang siya sa tabi ko na hindi niya kailangang harapin ang mundo mag-isa. Pero buo ang loob niya at ramdam ko yun sa paraan ng pagtalikod niya sa akin. At nang tuluyan na siyang humarap palayo, saka naman dumating ang mga taong hindi ko kilala. Bigla akong kinabahan. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Inila ko si Karen palapit sa akin at itinago ko siya sa likod ko. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Ako nagpatawag sa kanila, kuya. Bakit? Para saan? Biology sila, kuya. Ang totoo niyan, kaya hindi ako nakagraduate dahil kabilang ako sa early rise biologist na ang ginaaral ay mga kakaibang species. Katulad na ng ugat dilim. Mga biologist? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin, Jason? Pasensya na, kuya. Natakot lang ako na baka hindi mo maintindihan na kaagad. Pero kailangan ko silang tawagin para pag-aralan ito. Base sa kwento ni Ate Karen kung papaano niya nakuha ang ugat dilim, posibleng bukod sa kanya, may iba pa rin nalagyan ng mga ganitong klase ng nilalang.
Ibig mo sabihin, alam na nila ang tungkol sa ugat dilim? Oo, kuya. Ang dahil sa kanila, napumpirma ko na. Oras na masakop na ng ugat dilim ang kanilang host, makakaya nila ng gumawa ng marami. At yun ang kailangan nilang hanapan ng sarili nilang host. At anong ibig mong sabihin? Marami na rin umuuling mga ugat dilim sa mundo. Bukang kunin na rin tayo para iligtas ang lahat. Paano mo yaman na siguro yan, Jason? Pinadala mo sa kanila ang ugat dilim na naging bato. At hindi ito ang unang nakakita sila ng ganitong klaseng bato. Kuya, marami na sila. Umuuling na sila. Mukhang kahit saan ka pumunta ngayon, wala nang ligtas na lugar. Dahil kahit ang pinaka-inosenteng tao ay pwedeng isang host na lang din ng ugat dilim. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, parang muling gumigat ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Para bang biglang nawala ang saysay ng lahat ng pinagdaanan at pinaglaban namin. Akala ko noon sapat na ang ginawa namin para matapos na ang lahat. Pero mali pala ako. Doon ko naunawaan na ganito talaga ang buhay. Hindi dahil nalampasan mo ang isang problema ay ibig sabihin tapos na ito magpakailanman. May mga bagay na paulit-ulit haharapin ng iba. Sa ibang lugar, sa ibang panahon. Ang dasal ko na lang noon, Sir Jupiter, ay sana kung sino man ang susunod na makakaharap sa ugat dilim o sa mga katulad ditong nilalang, magkaroon ng sapat na lakas ng loob. Lakas ng loob na lumaban, magsakripisyo at piliing pigilan ang paglaganap ng ganitong klase ng kasamaan. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang kasiguraduhan ang magiging kapalit. Dahil sa mga nangyari, naudlot muna ang pag-alis ni Karen. Dinala siya ng mga kasama ni Jason at saka lamang sila bumalik makalipas ang 1 linggo. Handa na yon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano nagawa ng organisasyon na yon na burahin ang balita tungkol sa nakawalang preso. Para bang bigla na lang itong nakalimutan ng lahat. Wala nang balita, wala nang usap-usapan at hindi na ito muling nabanggit kahit kailan. Maging si Karen ay nagtaka rin noon. Sinubukan pa nga niyang sumuko sa mga pulis pero sa halip na arestuhin sila pa ang nagpaalis sa kanya at sinabihang wag na siyang bumalik. Doon ko lalong naramdaman kung gaano kalalim ang impluensya ng grupong kinabibilangan ni Jason. Lalo na nang mula noon, naging abala na ang kapatid ko. Mihira na siyang umuwi. Ang alam ko na lang tahimik niyang hinahanap ang iba pang mga ugat dilim. Ginagawa ang lahat ng palihim para hindi magdulot ng takot sa mga tao. Isang taon ang lumipas at unti-unti nang nakakabawi si Karen. Ita ko sa kanya ang muling pag-usbong ng pag-asa at ang kagustuhang magpatuloy sa buhay. Nagsimula siya ng maliit na negosyo at doon ko lalong nakita ang lakas ng loob niya. Sa panahong yon, unti-unti ko na rin sinubukang ligawan siya. Hindi naging madali pero makalipas ang ilang buwan, sinagot din niya ako. Ngayon po may 2 na kaming anak. Sa kabila ng lahat, masasabi kong naging masaya ang buhay. Nandun pa rin ang mga problema. Nandun pa rin ang lungkot tuwing may balita mula kay Jason na may natagpuan na naman silang posibleng host ng ugat dilim. Pero tao lang din po ako. Kahit gaano pa namin kagustuhang tumulong, alam ko sa sarili ko na may hangganan din ang kakayahan kong gumawa ng ritual at harapin ang mga ganitong uri ng kasamahan. Kaya sana po sa mga nakikinig sa kwentong ito, maging mapagmatsyag po tayo. Hindi lang po mga tao ang kayang magbago at magtago. Maging ang mga nilalang na dati akala natin ay alamat lang, gaya ng mga aswang at katulad nila, may paraan na rin para makisalamuha sa mundo at tahimik na mambiktima. Dahil sa panahon po ngayon, hindi na po natin alam kung sino po talaga ang mga nakakasalamuha natin araw-araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo at ang inyong channel.